Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Sa dami pa naman ang problema ang nalampasan nyo, ngayon pa ba kayo susuko? Tandaan, walang problema ang hindi kayang lutasin, walang problema ang hindi pwedeng palampasin. Dahil alam naman natin, pag may issue, wag na ang palakin, ating harapin face to face. Ako ang yung lingkod na always here for you, Alex Calleja. They're always here para makinig at opinyon na iatid. Sila ang ating mga sausawero dito sa studio. They're always on the go para iwas gulo. Sila ang ating mga maring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Shy always ready down in times of emergency. It's our medical personnel from Medic 1. And they're always here to share their words of wisdom. Please welcome the beautiful Attorney Lorna Kapunan, the debonair Dr. Law, Brother June Banag, and the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, Tagapayo! At heto na ang always glowing and blooming na Queen Mother. It's Mama Bongacious, Mama Carla Estrada. Good morning! All right, nako. Always glowing, ha? Good morning, Trio Tagapayo. Eto na. Mga anak, masama ang loob sa ina. Naku, parang drama to. Bakit aalamin natin? Dahil daw ang kanyang ina ay walang malasakit. Walang pagmamahal. Walang pag-aaruga. Para daw silang walang magulang. Kaya, inay ko po, ang sakit po. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face. Ma, nireklamo kita dahil pinabayaan mo ko. Umpisa maliit pa lang ako hanggang ngayon. Hindi mo ako pinag-aral, pinabayaan mo ko. Pag kailangan kita, hindi ka pumupunta. Ang nagpalaki sa akin, lola ko. Hanggang ngayon, nagkaroon ako ng pamilya. Ganun pa rin, sinisiraan mo ako, chinichismis mo ako, yung mga anak ko, kung ano-ano sinasabi mo. Ngayon, dito tayo magharap sa face-to-face. Kasama natin ngayon si Joanne. Joanne, ano ang issue mo sa nanay mo? Pabayang ina. Pabayang ina? Bakit mo nasabi yan? Kasi once na umpisa baby pa lang ako, yung truth, yung ano niya sa akin, parang hindi niya ako anak. Kaya nagkaganto yung mata ko. Kasi tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ay yung anak ko naduduling. Tuwang-tuwa pa siya. Sabi ng mga tita-tito ko, huwag kang ganyan sa anak mo. Tapos hanggang lumalaki ako, hindi ko siya nakakasama. Ang nakakasama ko, lola ko. Tapos yung nag-aral ako ng grade 1, kinuha niya ako. E-enroll lang niya ako pag kailangan ko siya, hindi siya pumupunta. Hanggang lumalaki ako, nagkakaroon ako ng isip, ganun lang siya. Tapos pinababayaan niya kami, minsan nagugutom kami, minsan kung papasok kami eskwelahan, wala kaming kain. Pupunta kami sa mga puno para kumuha ng makakain namin. Hanggang namatay yung lola ko ng grade 7 ako. Hindi siya pumunta ng burol, kami lang. Ng kapatid ko, tapos ng tito ko. Tapos, namasukan ako ng katulong kasi pinabayaan niya ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinabi ko sa isip ko, kaysa
barkada ako, papasok na lang ako ng katulong para kahit papaano, may pera ako, busog ako. Tapos, doon nagtrabaho ako nyon, nagkaroon ako ng pamilya, nag-18, nagkaroon ako ng asawa. Tapos, once na mga anak ako, hindi niya lang ako masilip. Tapos, Ilan kayong magkakapatid, Joanne? 7 po. Okay, sa 7 magkakapatid, ikaw lang ba ang ganitong tratuhin or lahat kayo? Halos lahat kami. So, saan kayo iniwan? Sino ang nag-aalaga sa inyo kung ganun siya bilang nanay? Iniwan niya kami, pag maalis siya sa stepfather ko kasi anak kami ng mama ko sa una. Yung sa pangalawa, 5 yung anak niya, tas kami 2, lahat kami 7. Okay, so kayo ay lumaki na sa lola ninyo? Hindi, 2 lang kami magkapatid, lumaki sa lola ko. Okay, kayong 2. Oo. Si ang lola nyo ay nanay niya? Opo, Ilang taon kang nag-umpisang maging kasambahay? 12 anyos. Okay. Hindi, tama ba yung narinig ko kanina nung baby ka, ganyan, pinanganak ka ng ganyan yung mata mo? Hindi, nag-convulsion sa sobrang taas ng Sa lagnat. kumbulsyon, nangyayari talaga yan. Oo. So, sobrang taas po ng lagnat, ano. Okay, asan ang nanay mo ngayon? Nandyan po sa... Nagkikita naman kayo? Halos kasi po yung bahay ng lola ko, hinati lang po namin. Sa kabila So, siya. nag-uusap naman kayo? Etong time na to, hindi po kasi yung anak ko po sinaktan niya, pinalo niya. So, nagagalit ka. So, bukod sa pabaya, isa siyang malupit na lola sa anak Pumapatol mo. po siya sa mga apo. Kahit Pumapatol. maliit. Gusto mong makausap ang nanay mo? Tawagin natin Wilma Pasok. Aling Wilma, diretsahang tanong po. Ayon sa inyong anak na si Joanne, kayo daw po ay pabayang ina at nananakit na lola. Bago nyo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Nanay Wilma, ano ho ang may explain nyo doon sa paratang sa inyo ng anak ninyo? Yung sa baby naman po siya, hindi naman po totoo yun ang nilagnat po siya o tumirik ang mata. Kasi po kami po, ang maliit lang po ng gasera ang ginagamit po namin. Yung gasera namin po, malayo po sa amin. Dito lang po kasi para hindi po masunog yung bahay namin. Kasi yung bahay namin po doon, kubo-kubo lang po kami doon. Sa totoo lang po, hindi ko po siya pinabayaan. Inalagaan ko po siya ng mabuti para po wala pong masabi po yung kanyang ama, yung ama niya naman sa akin. Babayaho siya, ako ang nag-aalaga sa kanya. Lahat-lahat po ginagawa ko po ng paraan para mabuhay po kami ng marangal na 2 kong anak. Totoo ba ito? Bakit tila baga iba ang nakakarating sa yung istorya? Kasi Ang inaalagaan, ang inaalagaan ba kayong 2 magkapatid? hindi po, kasi po lola ko po talaga yung nagpalaki sa amin. Ang sabi po ng mga tita tsaka tito ko. Kasi hindi naman po magsasabi yung tita tsaka tito ko, lola ko, kung hindi naman yung totoo. Na pinabayaan niya ako, bakit nagkaganti yung mata ko. Pinanganak nyo na po bang ganyan ang mata ni Joanne? Hindi po. Okay, so ang sinasabi kaya po raw siya nagkaganyan dahil sa kapabayaan ninyo. Hindi ko po siya pinabayaan. Nung maliit po siya, inaalagaan ko po mabuti. Alos wala po akong tulog. Nagtitinda po ako ng sari-sari kong gulay para makaraos po kami sa pagkain sa araw-araw. Kasi siya po dumedede sa akin. Nanay Wilma, ano ang nangyari? Bakit nagkaganito ang anak ninyo Kasi po, na miss, nagtampo ng matagal kasi na po, panahon? yung ano po yan, yung si Joanne naman po, tumungtong po siya ng 4 na taon. Sinasama-sama ko po siya sa nanay ko, saka yung isa kong yung anak kong isa, yung sinundan niya. Sabi ng
anak kong yan, pag tumatawid kami ng ilog, yehey, naandyan na yung bahay ni Lola. Oo, doon muna tayo magpapahinga So sa parang Lola. sinasabi mo, masaya naman siya doon sa lola niya. Opo, tapos Kaya't iniwan mo na lang doon sa iniwan lola. ko muna po sandali. Gaano katagal ninyong iniwan? Wala pa pong isang araw, iniwan ko po. Tapos pag uwi po naman namin, pag nakapagbenta na po ako ng mga gulay, bibili na po ako ng bigas, bibili na po ako ng ulam. Okay, kasi gusto nating, kung nagtatrabaho, sinasabi ni Nanay Wilma, siya ay nagtatrabaho, at araw-araw ba kayong binibisita? Hindi. Okay, so nasaan ka ng mga panahon na yon na matagal ka yatang hindi nakikita, Nanay Wilma? Kasi yun ang punot dulo ng pinanggagalingan ng pain ni Joanne ngayon, ang pangungulila sa inyo at hindi daw kayo naging nanay sa kanilang magkapatid. Hindi naman po sa ganon. Yung lahat naman po silang magkakapatid, mahal na mahal ko po sila. Kaso nga po, wala nga po akong magawa dahil wala pong nag-iintindi sa kanila. Ang hinahanap ko po, yung naghahanap buhay naman po ako para meron po akong ipapakain sa kanila kahit papaano makaraos po sila. Ako po nahihilo na ako, minsan nagugutom na po ako, sige pa po ang tinda ko, wala po akong magagawa sa kanila. Pero nagbibigay ko naman po sa kanila ng pagkain sa araw-araw. Mama Carla, gusto ko na malinaw, Ate Wilma, yung ano po talaga ang sanhi ng ng diferensya sa mata ng anak nyo? At sa base sa inyo, kasi ang Opo. kwento, kumbulsyon, Opo. napabaya. Ano po ang kwento sa inyo? Minsan kasi po, yung anak kong yan, na minsan sinasama ko po sa paglalabada ko, nagsasampay na po ako kasi malapit lang po ako sa kanya. Parang gumaganon-ganon siya. Hindi ko naman po alam kung ano yun kasi unang baby ko nga po siya. Hindi naman po siya nilalagnat doon sa duyan. Kinarga ko na po siya, ginaganong-ganon Hindi, po siya. pina-check up nyo po ba? Hindi pa po nagpa-check up kasi alanganin po So, nung araw. nakita nyo na may nangyayari na sa mata niya, hindi ba kayo nag-alala? Yung nasa mata na po siya, nagaganyan-ganyan na po siya, umiikot-ikot na yung paningin niya, kinakarga ko po siya at ginaganong-ganong ko yung katawan. Hindi yung pina-check ko po. up? Hindi po pina-check up kasi po, Okay, alanganin so wala na po. kayong ginawa kung Wala ano. pa po. Yan ang kwento ng isang ina, pero tinitingnan natin saan nanggagaling yung galit ng isang anak at pag-iisip at pangungulila sa isang ina. Babalikan natin mamaya at marami pa tayong mapag-uusapan. Kuya Alex, first question sa mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating tanong. Naniniwala ka ba ang pinabayaan ni Nanay Wilma si Joanne? A. Yes. Hindi magdaramdam si Joanne kung hindi siya pinabayaan. O, hindi naman. Kailangan kasi magtrabaho ni Nanay Wilma para sa kanila. Boto na. Yan, boto na mga sausawero at sausawera. Kasi wag mo natin husgahan na isang tao dahil maaring may dahilan, kahirapan, sa trabaho. Yan, nako. Lumamang po ng konting-konti ang hindi naman kailangan kasi magtrabaho ni Nanay Wilma para sa kanila. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Tawagin natin ang kapatid ni Joanne na galit din daw sa nanay nila. Maricel, pasok. Maricel, bakit ka galit sa nanay mo? Ano po kasi yung grade 1 ko po, talaga, ine-enroll na lang po ako tapos hindi na po siya nagpapakita. So sa pagpapabaya pa rin, na kanina pa natin gustong maliwanagan, magbabalik ang... Face to face! Yes, Maricel, ano itong ikinagagalit mo naman sa nanay mo? Grade 1 po kasi ako noon, iniwan niya po kami. Tapos, ay in-enroll niya po muna ako. Tapos ilang po yung kita ko sa kanya. Tapos natapos na po yung buong taon, hindi ko po siya nakita. Ha? Opo. Panganay ka ba sa... Ano po, bali po, mayroon pa pong dalawa sa akin nakasunod eh. Pang-5 po ako. Pang-3 po sa bunso. Ano nangyari daw? Bakit hindi mo na nakita yung nanay mo pagkatapos kang Bali po, ma-enroll? ano lang po, pagka-uwi kami sa bahay, kami lang po magkakapatid. Nasaan ka, Aling Wilma? Nagkasambahay po ako kasi kailangan ko nga po yung pagkain nila sa araw-araw. Pag nagkakapera po ako, pinapadala ko po sa kanila yung pera. Kayo po ay nagkaanak ng 7. Opo. Hindi kayo nangulila sa mga anak nyo pagkatapos nyong
magluwal. Every Sunday kasi ang kasambahay ay dapat may day off. Opo. Hindi ba kayo nagde-day off at para may komunikasyon? Minsan po nagde-day off po ako kasi po malayo nga po yung bahay namin. Tapos malayo rin po yung pinapasukan ninyo. ko. Paano pag may sakit yung mga anak ninyo? Ano na lang po, yung tita po nila nag-aalaga po. Maricel, may ikakwento ka ba? Bakit ka umabot sa nagalit ka na talaga sa nanay mo? Opo, kasi nagkasakit po siya. Naman kami, nagtulong-tulungan kami, magkakapatid. Para maano po sa hospital po. Tapos ang ko lang po sa kanya, wag na siyang magbisyo. Kasi nagiinom po siya eh. Tapos nagagalit po siya kapag sinasabi ko sa kanya, wag ka mag-inom. Sinisigawan niya pa po ako. May diabetes po kasi siya eh. Bali, meron po siya ditong malakas sa likod. Nagambagan kami talaga magkakapatid. May mga pamilya na kami, pero kahit pinabayaan niya kami, nagtulungan kami. Kasi patay na po yung papa namin. Tapos, yun na po. Tapos, pag sinasabihan ko po siya na, ma, huwag ka mag-inom, sinasabi niya sa akin, nag-inom ba ako? Ganon po. Okay, so ang sinasabi mo ay talagang nagmamalasakit kayo sa nanay niyo, Opo. pero hindi niya tinutulungan yung kanyang sarili. Opo. No? At isa pa kasi doon ay ang pananakit niya sa anak mo na apo. Anak mo, Joanne. Oo. Katulad ng... Umakyat siya yung anak ko sa puno, may kinuwang tsinelas, nalaglagan siya, sabi niya, sinadya daw. Kinausap ko naman yung anak ko, bakit binaksakan niyo yung lola niya. Sabi niya, mama, hindi ko naman yung binaksak, nalaglag lang yon. And sabi ko naman sa kanya, dapat ako na lang kinausap mo, hindi mo pinagbuhatan ng kamay. Tapos yung sinita ko, nagalit pa siya. Sabi niya, yung anak mo, bastos. Okay, nanay, ano po ang dahilan na bakit kayo ay namalo ng ganun? Ito po ang problema po dyan, oh. Ayan. Ayan po, ayan. Nabagsakan po ng mahabang kawayan po yan. Ayan, nabagsakan po dyan. Ayan po lang ang nirereklamo ko po sa anak niya. Yan lang po ang nirereklamo ko po. Nasaktan Totoo na ba po yan? ako. Nabagsakan siya? Mahaba po. Yung Mahaba nahulog po. sa kanya, ganito lang namang kalaki na kawayan, tapos ganyan. Matulis kahaba. pa Kasi po yun. may sinusungkit yung anak ko nasa taas ng puno, siya nasa baba, nakaupo lang siya. Nabitawan ng anak ko, tapos nalaglag sa kanya yung kawayan. Ginawa naman niya, kinuha niya, hinataw niya yung anak ko habang nasa puno. Paano kung nalaglag yung anak ko doon? Okay. Medyo may katwiran si Nanay Wilmang magalit pero mali naman yung pamamaraan ng pagdisiplina. Ang laki ho ng sugat ni Nanay Wilma, nakita ko ha. So, doon po yung pinanggagalingan na ito. Bago tayo magpatuloy, kausapin muna natin si Dr. Camille, no? Ano po ang tingin ninyo sa mental health ng ating Nanay Wilma na bisita natin ngayon? Thank you, Mama Carlos. Alam mo, kumisan may mga pagkakataon na pag nagkakaroon tayo ng reaction sa mga ganitong klase, kumisan naging exaggerated. Halimbawa, pag sinabing ganito na, hindi totoo yan. Tapos biglang magbibigay siya ng ganitong klaseng rason. So napapansin nyo dito na meron siyang rason pero hindi natin makwalify. Tama ba yung pagrarason niya rito? Tama ba na ganun yung dahilan para bilang isang magulang ganyan gagawin? Nakita ko kasi yung sugat ba yun o scar na lang? Scan na lang po. Scan na lang. Pinaopera ko po to kasi yung Pigsang dapa. yung pigsa pong dapa, okay, so- nakuha ko naman po yung pigsang dapa. Mother, hindi po nakuha sa kahoy yun. Pigsang dapa po Oo yan. nga po, pigsa pong dapa yun, nagpa-opera na po ako, pero po natamaan po nila ulit. Ngayon, dahil po sa kayo ay meron talagang medical na kondisyon katulad po ng diabetes, may mga pagkakataon na ang ating reaction sumusobra. Hindi ko po sinasabing OA pero sumusobra po. So halimbawa, merong nadinig nyong hindi maganda kay Joanne, ang tendency po nagagalit tayo kaagad. Tapos kumisan po umaabot po sa punto na hindi po depresyon na kayo'y nalulungkot. Ang nangyayari, nagiging irritable kayo at tuwing nababanggit po yung naging pabaya kayo, ang iniisip
natin, gigil na gigil tayo na mali yung pag-aakusa sa atin. Siguro dapat nating intindihin, unang-una po, bilang isang nanay, mas dapat nating intindihin ano po ba yung sinasabi ng ating mga anak. Isipin po natin dito, may pagkakamali po ba kayo sa pagpapalaki nyo sa anak nyo? Pangalawa, kung may pagkakamali po tayo bilang isang magulang, harapin natin Dapat tignan natin na may problema tayo. Ayusin natin kasi pamilya tayo. Yun po ang dapat natin isipin. Maraming salamat, Doktora Camille. Tawagin natin ang kapatid ni Maricel at Joanne na umuunawa kay Nanay Wilma. Jennifer Pasok. Jennifer, bakit mo inuunawa ang nanay mo? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Harapin mo, face to face! Jennifer, ang dalawang kapatid mo, si Maricel at si Joanne, ay may hinanakit sa iyong nanay, no? Bakit ikaw, paano mo inuunawa si Nanay Wilma? Nararanasan ko rin po kasi, ako po kasi nagtatrabaho din ako. Iniwan ko yung mga anak ko sa asawa ko. Kaya ramdam ko yung yung nararamdaman ni Mama. Nahihirapan din ako, naiiwan sila. Pero kailangan kasi para may makain yung mga anak ko. Pero katulad mo ba na ilang inaabot ng buwan o taon na hindi nakikita mo ang mga anak mo? Hindi po, buwan-buwan po. Buwan-buwan ikaw ay nakikita mo Opo. naman. Lumaki ka ba na nandyan si Nanay Wilma? Ano po siya, na umuwi naman po siya sa amin, buwan-buwan nagpapadala ng pagkain, tapos sumalis din. Yung pinakapapa ko po yung nag-aalaga sa amin. Kasi talaga, ang hirap po kasi wala si Mama. Pero tinitest po namin kasi si Mama nagsasakripisyo siya para may makain kami kahit na yung papa ko nagsasaka lang. Ganun po. Maricel, anong masasabi mo doon na kung si Jennifer ay nauunawaan yon, bakit parang sa inyo mahirap intindihin yon? Nasa po kasi simula maliit pa talaga ako, hindi ko siya nakita Tapos yung kapatid ko po, nag-50-50, wala din po siya. Nalason po yun sa... It's the absence, no? It's the absence. Wala po kaming pagkain. Yung ate ko po, naghukay ng kamote, kinain namin, may laso na po pala. Yung po na nag-50-50 po yung isa kong kapatid na lalaki, wala po siya noon. Kami-kami lang. Ang hirap, no? Kasi gusto nating unawain, pero may mga pagkakataon na tawag ng pangangailangan that you have to sacrifice para mabigyan mo ng magandang buhay yung anak mo. Pero ang mga anak natin, lumalaki, ay yung pangungulila kasi, Nanay Wilma. Based sa research natin hindi raw naging maganda ang karanasan ni Nanay Wilma sa kinakasama niya. Kasi po yung asawa ko ng pangalawa, nagsiselos po, walang dahilan. Wala po siya nakikita, naniniwala po siya basta mga sabi-sabi ng bawat isang tao na pila-pila daw po ang lalaki ko. Kahit ako naman po, hindi ko naman ginagawa yun Kahit man saan ako pumunta, hindi ko ginagawa na magpila-pila yung lalaki sa buhay ko. Ayun. Kaya ba sinasabi mo nagsiselos, kaya kayo sinasaktan? O sinasaktan. Tuwing uuwi kayo? Hindi po talaga po ganyan ang ugali niya po. Kahit saan po ako pumunta, magtinda po ako ng gulay. Pag uwi ko, may bigas na po, may ulam na, lahat-lahat ng nag-grocery na po ako pagdating dyan. Pipilipitin niya ako yung buhok ko at ikukuskus niya ako sa loob ng bahay namin. Minsan tatawagin pa niya yung mga anak niyan. Para makita, totoo ba, sasabihin Jennifer? Sa mga anak ko, ali kayo rito, lumapit kayo rito po. Isang beses. Ali kayo rito, puputulan ko na nanay niyo ng liig. Ayan, puputulan ko ng itak. Ay, siyempre, sila naman, magsisiiyakan sila lahat. Ito ba ang dahilan, Nanay Wilma, kaya talagang minsan ayaw mo na lang umuwi? Minsan po, pinapadala ko na lang po sila ng pera. Kasi so, po, ito ho yung dahilan kung bakit. Opo, kaya isa ito sa mga dahilan. Opo, kung minsan bakit po, hindi ka na lang umuwi. Sinusuntok niya po yung dalawa kong mata. Ganyan na po yung mata ko. Hindi na ako makakakita. Pag nagtitinda ako ng gulay, nakasalamin na ako na 4 ang mata ko.
Maricel, sa narinig niyong kwento ng mga nanay niyo, mamaya tatanungin natin kayo ha. Kung ito ba ay nakatulong na maibsan yung pangungulila niyo, yung galit niyo. Kasi may saksi naman nandyan si Jennifer na sinasaktan si Mama Wilma niyo, diba? Ngayon naman, Kuya Alex, ano ang final question sa ating mga sausawero? Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawero at sausawera, sagutin ang ating final question. Kung isa ka sa mga anak ni Nanay Wilma, paano mo harapin ang sitwasyon nila? A. Intinding ko na lang siya dahil biktima rin siya ng pagkakataon. B. Patatawarin ko siya pero di ko kayang kalimutan ang ginawa niya. C. Iwan na lang sa nakaraan lahat. Total, matagal na itong nangyari. Boto na! Okay. Kung sino magpapaliwanag ng kanilang sagot, taas ang kamay. Anong pangalan mo? Lian po. Lian, ano ang sagot mo? Yung letter C po. Na iwan na lang sa nakaraan ng lahat, total matagal na itong nangyari. Bakit? Kasi po, na-experience ko rin po yung absence ng presence po ng magulang. Pero hindi ko po sinisyo kasi naintindihan ko rin po na nagtatrabaho po siya para sa amin. Doon po ako natuto maging independent na kung wala pong gagalaw para sa akin, ako na lang po. Yan, may ganyan talaga. Medyo ginawa niyang positive yung nangyari at natuto siya maging independent. Maraming salamat, Lian. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face! Harapin mo, face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita ngayong umaga, makakausap natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Isang episode na naman to na para bagang mga biktima tayo ng kahirapan na nagsasuffer ang pamilya. Ang panahon sa mga anak ay nawawala para kumita, para mapunuan yung mga pagkukulang at pangangailangan ng anak. Hindi ko rin lubusang masisi si Aling Wilma dahil bahagi ng kanyang pagiging ina ang pag-supply ng pangangailangan. It's just that wala siyang katuwang sa pagbibigay ng pangangailangan sa mga anak niya. Pero Aling Wilma, hindi ho tayo maaaring mabuhay at umikot lamang doon sa mga bagay na material, pera. Alamin natin at harapin natin ang katotohanan na malaking bahagi po sa ating mga anak ang hinahanap nila yung presensya ng isang magulang. Hindi rin natin masisi yung mga anak sapagkat nawalan sila ng amor. Lumaki sila na wala ang magulang. Nanay Wilma, may panahon pa tayo sapagkat nadinig natin ang sigaw ng mga anak mo na hinahanap ang iyong atensyon bilang ina. Kayo, Joanne and Maricel, mga magulang na kayo, may mga anak na ba kayo? I'm sure nauunawaan niyo na rin yung sinasabi ko at yung pinagdaanan ng nanay niyo. Mga magulang na kayo. Alam natin na ang nanay natin ay nakagawa ng napakalaking pagkukulang sa atin. Hindi na ibigay ang atensyon para sa atin. Pero anong plano niyo? Pananatilihin ba natin ang galit sa ating puso at kalimutan na lamang si nanay na naging bahagi ng buhay natin? Or mayroon pa kayong space sa puso nyo na pwedeng magpatawad sa inyong ina bilang magulang na rin kayo? Pag tayo po ay nagpatawad, ang tunay na elemento ng pagpapatawad ay paglimot sa kasalanang nagawa sa atin at pagpapanibagong buhay. That's the concept of true forgiveness. So kayo ang sumagot ngayon yan. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, kausapin natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl, no? Akala ko buhay pa yung asawa mo, Wilma. Kasi naintindihan ko kung bakit siguro ayaw mong umuwi ng bahay kasi binubugbog ka, domestic violence and all that. Iniiwasan mo yung asawa mo. Pero 8 years ago na pala siya namatay. Hindi ka ba, nung 8 years na yan,
hindi ka ba naging malapit kay Joanne tsaka sa ibang mga anak mo? Ganun pa rin ang ginawa mo. Lumapit din po. Malapit po sa kanila. Ang problema, si Joanne ang nandito sa face-to-face at rinireklamo ka. Ibig sabihin, miskin na nasa isang bahay na kayo, hindi niya maramdaman. Yung hindi na nga niya naramdaman nung bata pa siya, hanggang ngayon hindi niya nararamdaman. Hanggang ngayon. Pero Wilma, aminin mo na in-abandon mo kasi hanggang ngayon, nagdidepensa ka pa. Nanay tayo, aminin natin at humingi na lang tayo ng kapatawaran sa ating mga anak para mag-reconcile sa inyo. Maraming salamat, Attorney Lorna. Balikan po natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Ang hirap para sabihin natin na sisisihin natin ang magulang natin dahil nagkaroon tayo ng mga ganitong klaseng physical defects. Katulad din nangyari sa iyo, Joanne, ang strabismus, yung cross-eyed. Pwede kasing naging neurological condition yan dahil sa epekto ng seizure. Maaring nung panahon na yon, wala talagang sabihin natin financial capacity or walang kakayahan para mapagamot ka ng nanay mo. Pero hindi ibig sabihin na lahat yun isisisi natin sa magulang natin kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong problema. So hindi ko alam kung bakit ang nangyayari, kahit na isang bahay yan, ang naghahati sa inyo, hindi pader, galit. Pag galit ang naghahati sa inyo, wala talagang mangyayari. Hindi maaayos kung ano man yung meron kayong sabihin na problema before. Mahirap para sa anak na maranasan yung mga ganitong pangyayari. Pero hindi ibig sabihin walang kakayahan para magkaayos kayo. Dahil ang unang-una dapat nating isipin dito, may pagkakamali ba kami? Bakit hindi natin patawarin ng ating sarili muna? Once na napatawad nyo inyong mga sarili, siguro dun mag-uumpisa na magkakaroon ng kapatawaran. Kung sakasakaling hindi pa rin siya maayos, mayroon tayong tinatawag na family therapy. Pwede kayong magsangguni sa amin para talagang sabihin natin, makita nyo kung bakit kinakailangan magsuportahan ng bawat isa para sa ganun maging maayos ang pamilya natin. Hindi pwedeng dapat magkahiwalay tayo. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin ang ating mga bisita kung ano ang mga gusto nilang sabihin para sa isa't isa. Si Ate Wilma na agad ang gusto nating marinig, ano? Ano ho ang gusto ninyong sabihin sa inyong mga anak? Kasama na rin si Jennifer, Maricel, Joanne at yung iba niyo pang 4 na anak. Nung nakaraan naman po sa mga anak ko, kung nakalimutan ko sa kanilang pagmamahal, o raw ko silang alagaan dahil kulang ako sa pagmamahal sa kanila. Patawarin ninyo ako mga anak dahil nagkakasala ako para sa inyo. Nung maliliit pa kayo o lumaki kayo ng ganyan, magkaroon kayo ng pamilya ninyo. Patawarin ninyo ako at wala akong magagawa. Ganyan lang talaga ang buhay ng nanay nyo sa akin. Maraming salamat, Nanay Wilma. Joanne, anong gusto mong sabihin? Sa akin lang, napatawad ko naman siya, narinig ko naman yung mga opinion niya. Ang ano ko sa kanya, yung ngayon, iparamdam niya sa amin na bilang nanay namin siya, iparamdam niya sa amin, hindi yung panunumbat ang iaano niya sa amin. Ayun lang naman ang inaano namin sa kanya na habang buhay pa siya, iparamdam niya kasi maikli lang naman ang mundo. Bumawi siya sa amin. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. Maricel, may gusto kang sabihin? Okay, ano naman po, wala naman po akong sama ng love sa kanya. Inaano ko lang po. Makinig naman po siya pag sinasabi sa kanya, wag na siya mag-inom. Kasi para sa kanya, hindi na siya bumabata, tumatanda na siya. Pag sinabihan ko siya, wag siya mag-inom, wag naman siya sa akin magalit, wag niya akong bulyawan. Kasi para sa kanya yun, di naman sa akin. Una, kami, magbibigay lang ng pera. Sino makakaramdam ng sakit? Siya naman eh. Nanay Wilma, babalikan kita sa mga narinig mo sa mga anak mo. Kasi para ho ang nangyayari, kayo ho ay naging matigas ang ulo bilang nanay. Minsan naman po, yung pag-iinom ko at saka pagsisigarilyo po, madalang naman po ako mag-inom.
Hindi naman po araw-araw, linggo-linggo, hindi po. Ate Wilma, talagang napakahirap magpalaki ng magulang. Talagang ganun, ha? Kaya habaan nyo pa ang inyong pasensya at mag-ipon-ipon na kayo ng pampagamot. Kasi talagang napakahirap putulin ang ugat na malalim na ang binaon. Yan ay ang ating... maano na talaga yan, ako. Kailan mo huling nayakap ang iyong mga anak? Lagi naman pumupunta po ako sa kanila, nayayakap ko naman po silang lahat. Totoo ba ito? Hindi po. Okay. Hindi natin ipipilit, ha? Because damdamin yan. Huwag tayong plastic dito. Either way, magulang or yung mga anak ang gustong yumakap kung nakapagpatawad. Ay. Sorry na. Hindi ko ay sinasadyang ganyan na. Kaya nyo na magmamahal ko sa inyo, bibigay ko na sa inyo lahat. Kaya mo na na. Napakaswerte ng mga nanay, na kahit na ano paman ang kanilang pinagdaanan, lahat kasi tayo ay biktima ng mga pagkakataon, pangyayari, panahon. May isa, dalawa, o lahat ng mga anak natin, handa tayong tanggapin at unawain. Kaya talagang magpalaki tayo ng mga anak ng tama sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong araw na ito. Kuya Alex, ano naman ang masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat, Mama Carla. Kaya minsan pag nasa lamay ka, laging may marinig na isang tao na, Nay, sana nayakap kita na nabubuhay ka pa. Nay, sana mabawi ko pa yung nakaraan. Huwag nating hintayin doon. Habang buhay tayo, ngayon na natin ayusin. Ngayon na tayo magyakapan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman, anumang sakit na ating pinagdaanan, matuto tayong iwan na lang ito sa nakaraan. Dahil sa ikot ng buhay, mahirap umusad kung walang magpapatawad. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!